Kakaumpisa pa lang ng taong 2025, agad na sinalubong si Dina Bonnevie ng isang malungkot na kaganapan sa kanyang buhay. Ito ay ang pagpanaw ng kanyang mister na si Department of Agriculture Undersecretary Deogracias Victor D.V. Barber Sevillano. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagpanaw ni D.V. Sevillano, husband ni Dina Bonnevie. A politician, a father, and a husband. Si D.V. ay kilalang politician na isinilang sa Cabugao, Ilocos Sur. Nakakuha siya ng bachelor's degree sa economics sa University of the Philippines. Nag-aral din siya sa Monterey, California, kung saan niya nakuha ang kanyang master's degree sa International Business Administration. Hindi na bago sa politika at public service ang pangalan ni D.V. Dahil rin sa nagsilbing inspirasyon niya sa larangang ito ay ang kanyang amang si Attorney Victorino Ancheta Sevillano na dating alkalde ng Cabugao at dating chairman ng Commission on Elections. Ang pangarap ni D.V. na isang mas magandang bayan at lalawigan ay nagsimulang umusbong noong 1981 nang siya ay nahalal bilang Vice Mayor ng Cabugao sa murang edad, 22, kung saan ay naglingkod siya hanggang 1987 at tinaguri ang rising star ng politika sa Ilocos Sur. At ito ang kanyang pinatunayan habang unti-unting umangat siya upang maging miyembro ng sangguniang panlalawigan, vice-gobernador, gobernador at isang miyembro ng House of Representatives. Naglingkod si D.V. bilang governor ng Ilocos Sur sa loob ng 2 termino noong 1992 at muli noong 2001 hanggang 2004 at mula 2007 hanggang 2010. Nanungkulan din siya bilang Vice Governor ng parehong lalawigan mula 1988 hanggang 1992 at muli noong 2010 hanggang 2016. Nang siya ay ma-appoint noong 2023 ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Department of Agriculture Undersecretary, pinamahalaan ni D.V. ang livestock portfolio hanggang sa kanyang pagpanaw. Mula sa mundong ginagalawan sa politika, ang pangalan ni D.V. ay napag-usapan sa showbiz matapos na mabihag niya ang puso ni Dina Bonnevie. Silang dalawa ay kapwa may mga anak at parehong galing sa married life. Pero sadyang iba gumawa ng kwento ang tadhana dahil nahanap nila ang daan para sa isa't isa nung panahong pareho na silang malaya. Sa pinasok na married life na rin ang suportahan ng dalawa. Katunayan may basbas ni D.V. ang pagiging aktibo ni Dina sa entertainment industry dahil isa ito sa mga napagkasunduan nila bago sila nagpakasal. Inamin din ni Dina na hindi niya inaasahang muli pa siyang iibig matapos ang ilang mga nabigo niyang relasyon hanggang dumating nga si D.V. sa buhay niya na siyang katuparan ng kanyang kahilingan. D.V. passed away. Bagamat naroon ang pagiging low-key ni Dina at D.V. sa pagbabahagi ng kanilang buhay bilang mag-asawa sa publiko, hindi naman ito nakaapekto sa matibay nilang pagsasama. Paminsan-minsan ay nariyan ang ilang mga pasilip ni Dina sa sweet moments nila ng mister. Sa katunayan sa nagdaang holiday, sa Instagram post ni Dina noong December 31, 2024, ibinahagi niya ang video ng bakasyon nila ni D.V. sa Japan kasabay ng pagbati ng maligayang bagong taon sa kanilang mga taga-subaybay sa iniwan niyang mensahe na Happy New Year everyone! May your blessings for 2025 be as grand and as beautiful as Mount Fuji. Cheers! Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ito na pala ang huling bonding moment na maibabahagi ni Dina sa publiko habang nabubuhay pa ang mister. Dahil itong January 7, 2025, malungkot na isinapubliko ang balitang pagpanaw ni D.V. sa edad ng 65. Kasabay nito ay ang buhos ng pakikiramay mula sa naulila niyang pamilya at pagbibigay pugay sa kanyang mga naiambag na tulong bilang public servant. Bilang paggalang sa pamana ni D.V., ang watawat ng Pilipinas sa main building ng Department of Agriculture ay itinataas sa kalahating mast upang magbigay luksa sa kanyang pagpanaw. Ipinahayag ng ahensya ang kanilang taus-pusong pakikiramay sa pamilya, mga kaibigan at kasamahan ni D.V. Bilang Undersecretary ng Livestock, sinabi na nagkaroon si D.V. ng malaking ambag sa pagpapalago ng livestock industry at sa pagpapabuti ng agrikultura sa bansa. Ang kanyang dedikasyon at serbisyo para sa mga magsasaka at mangingisda ay mananatiling buhay sa alaala ng marami. Samantala sa official Facebook page ng Provincial Government of Ilocos Sur, naglabas ng mensaheng pakikiramay para kay D.V. Binanggit nila kanyang walang kapantay na dedikasyon sa serbisyo publiko at ang kanyang mahalagang kontribusyon sa lalawigan at bansa.
Agad din naglabas ng pakikiramay ang National Tobacco Administration kung saan nagsilbi si DV bilang oversight official at presiding official ng governing board. Noong taong 2020, kasama si DV sa grupo na bumuo ng Sustainable Tobacco Enhancement Program kasama ng ibang NTA officials at stakeholders. Binanggit ang dedikasyon at mga kontribusyon ni DV sa sektor ng agrikultura, lalo na sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga magsasaka ng tabako, ay hindi malilimutan at ang kanyang mga pamana ay patuloy na magsisilbing inspirasyon. Nagbigay pugay rin ang University of Northern Philippines sa kontribusyon ni DV sa pagtaguyod sa universidad bilang beacon of higher education in the Ilocos Province. Inalala rin ng UNP ang isa sa panukalang na ipasa ni DV, ang House Bill 4995 na nagbuo sa Northern Luzon Growth Quadrangle Development Authority na layuning paigtingin ang socio-economic development across the Ilocos region, the Cordilleras and Cagayan Valley. Tinawag din ng UNP si DV bilang champion ng mga magsasaka at mangingisda sa Ilocos Sur. Binanggit pa ng UNP ang libro ni DV na Ilocos Sur, An Illustrated History, kung saan ipinakita ang geological origins at early settlements ng lalawigan. Naglabas din ng mensahe ang pamunuan ng Vigan City sa kanilang Facebook page bilang pag-alala kay DV. Sa pahayag, kinilala si DV bilang isang matatag na takapagtaguyod ng culture and heritage at ang kanyang suporta sa mga programa para sa mga Bigenyo ay nagdulot ng malaking epekto sa lungsod. Sinabi na malaki ang naging kontribusyon ni DV sa sektor ng agrikultura, lalo na sa mga proyekto na nakinabang ang mga magsasaka, at ang kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko ay hindi malilimutan at laging pahahalagahan. Nagpahayag naman ng malalim na kalungkutan ang National Museum of the Philippines sa pagpanaw ni DV. Sa kanilang Facebook page, pinuri ng NMP si DV sa kanyang mahalagang kontribusyon sa pagpapalago ng museo sa Vigan, isang UNESCO World Heritage City. Bilang vice-gobernador, tinulungan niya ang pagsasama ng Ilocos Sur Provincial Jail sa Burgos House Museum at ang pagtatayo ng Regional Museum sa Ilocos Sur. Binanggit din na si DV ang may akda sa Republic Act No. 11645 na nagdeklara ng Heritage Zone sa San Vicente, Ilocos Sur at nagtaguyod ng pangangalaga sa mga makasaysayang istruktura tulad ng mga Spanish watchtowers at mag-single church ruins. Bukod dito, kinilala din ng NMP ang pamumuno ni DV sa Ilocos Sur Historical and Cultural Foundation at ang kanyang koleksyon ng mga Ilocano artifacts at textiles at ang kanyang pagtataguyod ng Ilocano cuisine sa pamamagitan ng kanyang restaurant na Victorinos sa Metro Manila. Inilarawan ng NMP si DV bilang isang dakilang kaibigan at matagal ng tagapagtaguyod na ang pamana sa pangangalaga ng kultura ay magpapatuloy na magbigay inspirasyon. Nag-alay sila ng kanilang taus-pusong pagkikiramay sa kanyang asawa, pamilya at mga kaibigan at nagpapasalamat sila sa kanyang buong pusong serbisyo at pagmamahal. Nagbigay din ng tribute si Pangulong Bongbong Marcos kay DV. Sa mensahe sinabi ng Pangulo na ikinagulat at ikinalungkot niya ang pagpanaw ni DV na tinawag niyang isang tapat na lingkod bayan at mahal na kaibigan. Ayon sa Pangulo, si DV ay may malasakit sa mga mamamayan at nag-ambag ng malaki sa progreso ng Ilocos Sur at sa livestock sector. Sinabi na nang maging bahagi si DV ng Department of Agriculture, nagsikap itong palakasin ang livestock sector at suportahan ang mga magsasaka sa buong bansa. Sa huli, nag-alay ng pakikiramay ang Pangulo sa pamilya ni DV at sinabi na ang kanyang pamana ay magpapatuloy sa mga buhay na kanyang tinulungan at sa mga proyektong naitayo para sa bansa. Naglabas na rin ng mensahe ng pamamaalam ang bunsong anak ni DV na si Marisa Villano Ocampo na manugang ng dating aktres na si Princess Revilla. Sa pamamagitan ng Facebook, nag-post si Marie ng ilang larawang kuha mula sa kanyang kasal kung saan makikita ang maligayang mukha ng ama. Kabilang din dito ang kuha kung saan isinasayaw siya ng ama. Mensahe ni Marie para sa pumanaw na ama, "Keep smiling up there, Papa. You will always be in my heart. I miss you so much and love you endlessly. Let's dance again someday in heaven." At sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ni Marie ang larawan ng ama na nakangiti, kasabay ng pagbabalik tanaw niya sa naging reaksyon nito nang malamang siya ay buntis. Maliban dito, ibinahagi din niya ang detalye sa lamay ng ama. Isa din sa nagluluksa sa paglisan ni DV ang kanyang stepdaughter na si Danica Soto. Nagbigay siya ng tribute sa pamamagitan ng Instagram stories kung saan ay binahagi niyang isang magandang larawan ng kanilang pamilya kasama sina Dina at DV na kuha noong nakaraang Pasko. Sa caption ng larawan, nagsulat si Danica ng isang tapat at emosyonal na mensahe para sa kanyang stepfather. Anya, "Thank you, Tito DV, for being a loving husband to Mom and a wonderful stepdad to us. We will miss you."
Samantala, kinumpirma na rin ni Dina ang pagpanaw ng kanyang mister kay Boy Abunda. Nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na mag-usap sa telepono ilang minuto bago nag-umpisa ang live telecast ng programa ni Boy sa GMA na Fast Talk with Boy Abunda. Dito ay sinabi ni Boy base na rin sa pinaalam sa kanya ni Dina ng sanhi ng pagpanaw ni DV ay abdominal aneurysm.